Well, ang balita naman dyan ay sabi, eto daw, fake news! At may suot pang identification tag sa kamay. Ano daw to? Kasi na-hospital nga daw. Ayan, naibalita na. Fake news daw! Tinawag na peke ni Vice President Sara Duterte ang isang kumakalat na litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y nasa ospital at may suot pang identification tag sa kamay. Alam nyo po, Madam Vice Presidente, tingin ko naman alam nyo kung sino yung mga gumagawa ng mga ganito. Yan, yung mga ano nyo, mga vlogger ninyo, mahilig ho sa mga ganyan yan. O di ba isa nga doon sa vlogger ninyo na sampula ni General Torre? Problemado ngayon tapang before, limos later. Kung meron kayong mga GCash na sobra, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos, i-donate nyo na, no? Dahil may kaso ang isa sa mga kasamahan natin. Aray ko po. Peruin mo, biglang namalimos sa social media. Sila ho ang mahilig gumawa ng mga fake news na ganito, mga bossing. At ako humahanga ako doon sa mga vloggers na kapwa ko sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at sa gobyerno ng Pilipinas. Bakit ho? No? Kasi hindi pinapatulan yung mga ganitong mga fake news. At mismo kami ho ang nagsasabi, peki ito. Kahit na maganda ang idudulot para sa kanila. Kami ho mismo ang magsasabi, naku, hindi namin pinapatulan yan. Kasi ho, marunong tayong mag-analyze. Marunong tayong bumasa. Marunong tayong tumingin kung peke o hindi. Yung kampo nila, uto-uto. Diba? Yung kampo nila, uto-uto, mga bossing. Bakit? Painan mo ng mga ganito. Tignan nyo nga, di ba, yung pinost ko kanina, kanina lang. Painan mo ng mga ganito Ay naku po, ipagdasal natin ang dating Pangulong Duterte. Hindi man lang inanalyze na, naku si BP Sara, hindi nga nakakapag-picture No, sa loob. Naku si Hanilet nga, hindi nga nakakapag-picture sa loob Tapos, yung mga vlogger nila, may litrato. Ano yung mas magagaling ho? Yung mga vlogger nila? Diba? Tuloy pa natin. Ibig sabihin, mas nakakalusot pa yung mga vlogger nila na makapaglabas ng picture kaysa kaila Inday Sara Duterte. Iginit ang Vice Presidente na mas mukhang malusog ngayon ang dating Pangulo bagamat kapansin-pansing pumayat ito. Okay. Kala ko magkakalaban yung sinabi niya kasi yung unang mga sinasabi ho nila, mga bossing, butot balat, butot balat. Yun tapos sabi nung iba, matetegi na yan. Hindi ho natin masisisi yung iba, mga bossing, kung bakit nila nasasabing malapit na, matetegi na. No? Tayo, ayaw natin o hindi natin ipinapanalangin po. Ang gusto nga natin, mas humaba pa ang buhay ng dating Pangulo, mga kababayan. Syempre ho, no? Gusto natin makalasap po ng gusto po nating makalasap ng pagkapanalo yung mga nagrereklamo kay dating Pangulong Duterte, 'di ba? Walk, kabayan ko, kapatid ko. At you're right. Di ba? Pag nategi na ho ang dating Pangulong Duterte, nako, parang ay wala. Hindi man lang nagdusa. Sasabihin ng mga di umanong nabiktima ng EJK o laban kontra droga nila na piso-piso lang po yung mga nahuhuli at nabibiktima. Tuloy! Kumpara noon, ayon kay VP Sara, hindi matatagpuan si FPRRD sa ospital. Sa halip ito ay nasa regular wing ng detention unit. Yun. Tapos kung tatanungin nyo ako, Mark, ano ba itsura ng detention unit ni dating Pangulong Duterte? Mas maganda pa po doon sa bahay ng mga DDS. Ay, sorry. No? Doon may aircon, doon may TV. Doon maayos ang higaan. 'Di ba? Anli pagkain pa. Samantalang po yung mga supporter nila. Simula po nung nailabas ng gobyerno ng Pilipinas, yung 20 pesos na bigas, medyo tumigil na po yung mga supporter nila. Pero mo kailan lang ho yun?
Oh, mga nakaraang buwan lang ho, mga bossing. 'Di ba? Kung hindi pa po nailabas ng gobyerno ng Pilipinas 'yan, yung 20 pesos na bigas, yung mga supporter nila hanggang ngayon ho naghahanap ng 20 pesos na bigas paulit-ulit. Kaya kung tatanungin niyo ko, Mark, ano ba ang sitwasyon ng dating Pangulong Duterte doon sa loob ng kanyang piitan? Mas maganda pa ho doon sa bahay ng mga taga-suporta nila. Bukod dito, sinabi ng pangalawang Pangulo na kailangang linawin sa mga abogado ng kanyang ama kung maaaring maglabas ng health bulletin ang International Criminal Court o ICC tungkol sa dating Pangulo. Sige ako, agree naman ako diyan, mga bossing, para iwas na din ho sa sa mga fake news. No, para iwas na din po sa mga fake news. Para iwas na po yung mga pagpapakalat ng mga ganitong mga maling balita na nagpapaawa na matetegi na ang dating Pangulong Duterte. Nabutot balat na para alam mo, di ba? Agree ako diyan, mga bossing, na magkakaroon sila ng mga health update po sa dating Pangulong Duterte. Wala po siya sa hospital ng detention unit. Sino ba nagsasabi kasi na nasa ospital? Wala naman di sana sinabi agad ni Medjal Dia, di ba? Naku po, nawawala ang dating Pangulong Duterte. Tinanong po namin doon sa ICC, hindi po matagpuan, wala po ang kanyang pangalan doon sa ICC. Naalala niyo 'yon? Di ba? Naalala niyo 'yon, mga boss? Nung dinala para i-check up, para tingnan ang kalagayan ng dating Pangulong Duterte. Naku, wala po ang pangalan ni dating Pangulong Duterte dito. Doon niya nag-umpisa yata yung kidnap daw. No? Naku, chinek namin yung pangalan niya doon sa ICC. Wala. Yung pala, dinala lang sa ospital. At inalam kung ano ang kanyang kalagayan. Malamang ho, kung dadali sa ospital yan, gano'n na naman ang gagawin niyang mga yan. Diba? Gawain kasi ng mga DDS, yung pakalat na peking balita. Sabi ni Kuya Jun. Doon po siya sa regular wing ng detention unit. At kanina, naglalakad naman siya mag-isa, albeit may dala-dala siyang... Tingin ko yung paglalakad ng dating Pangulo doon sa loob ng ICC, straight na ho yun. Wala na camera no? Tsaka yung nakita natin patagilid na naglakad na pag ganon, tapos inaalalayan, tingin ko ano lang yun parte ng pag-acting ng dating Pangulong Duterte. Para naman kasi siguro nararamdaman na nila padating na yung ICC nung mga panahon na yun. Di po ba? Tungkod, oo. Nadadala siyang tungkod. So clearly, wala siyang sakit na, kumbaga, kailangan niya maging bedridden. Yun. Tayo naman ho, mga kababayan, kailangan masaya din tayo. Ayaw natin ng nagwi-wish, ayaw natin ng mga nangangarap o yung nananalangin na magkaroon ng karamdaman ang dating Pangulong Duterte. Kailangan malusog. Mahaba ang laban na ito, boss. No? At sabi nga, nung mga veterano na dyan, sabi nga ho, nung mga may eksperyensya na sa ICC, 10 taon tatagal itong paglilitis na ito. Wala Yung nakuha ata nilang abogado, si Koopman, nag-e-enjoy doon sa 150 million per month na sweldo. Sino ba namang hindi mag-e-enjoy doon, mga bossing? Biruin mo sa pera ng Hapon. Hindi. Sa pera ng Estados Unidos, magkano 'yon? Ang 1 million pesos is 20,000. Di ba? Ang 10 compute lang ho 'yon sa 50. Ang 10 million pesos, 200,000. So, ano na 'yon? Kung 2 million pesos is kung 2 million pesos at $2 million, ilan na? Ang dami na, ano? Ang haba. Kung nalito na ako. Ang haba na, madami ng komputasyon Hanggat hindi ho naabot ng pera natin, mahirap po i-compute, mga bossing. Pagpaumanhin nyo na po, bobo sa math. Alisin ko na ito. No, basta walang Duterte na nasa loob ng ospital at tigilan nyo na yung mga pagpapakalat ng fake news na yan. Baka
kayo ang sumunod. O, di po ba? Baka kahit na baka kahit DDS kayo, kasuhan kayo niya mga yan eh. O,